Magandang araw po. At narito na naman ang inyong lingkod, si Maestro Honorio. Sa pagpapatuloy ng Prediksyon 2026, ay sasagutin ang tanong na sino-sino ba ang yayaman sa taong ito ng 2026 na tinatawag ding Year of the Fire Horse. Ang unang-unang yayaman sa taong 2026 ay ang zodiac sign na Gemini. Patuloy na yayaman, mabilis na yayaman, at magkakamal ng napakaraming salapi. Tuloy-tuloy na sasagana at madodoble ang kabuhayan ay ang zodiac sign na Gemini. Silang isinilang noong May 21 hanggang June 21. Bakit naman yayaman ang zodiac sign na Gemini sa taong ito ng 2026? Nangyari sapagkat ang Gemini ay siya ring animal sign na horse, kung saan siya ang dadatnan ng napakaraming swerte at magagandang kapalaran sapagkat taon niya ang 2026 na siyang ang taon ng fire horse o ng nag-aapoy na kabayo. Tandaan na nang tumingala ang mga Chinese astrologer sa kalangitan noong unang panahon, ay nakita nila ang 12 animal sign na constellation. At ito'y pinangalan nga nila sa mga hayop. At ganun din naman nang tumingala ang mga taga-Western astrologer, sa partikular ay ang Chaldean astrologer sa langit, ay nakita naman nila ang 12 zodiac sign. Kaya nga, ang Gemini ay siya ring horse, at ang Aries ay siya ring dragon. Ganon din ang Cancer ay siya ring sheep o tupa. Ang Leo ay siya ring monkey o unggoy. Ang Virgo ay siya ring tandang o rooster. Ang Libra ay siya ring dog o aso. Ang Scorpio ay siya ring pig o ang baboy. At ang Sagittarius ay siya ring rat o daga. Ang Capricorn ay siya ring ox o ang baka. Ang Aquarius ay siya ring tigre o tiger. Ang Pisces ay siya ring rabbit o kuneho. At tulad ng nasabi na, ang Aries ay siya ring dragon. At ang Taurus nitong nakaraang taon ay siya ring snake. At sa kasalukuyan ay iiral nga ngayong 2026 ang horse o kabayo na siya ring Gemini. At ang Gemini na suswertihin at yayaman sa taong ito ng 2026 ay nagtataglay ng ruling planet na Mercury. Kaya base sa Chinese astrology na kabayo na naging Gemini sa Western astrology na may planetang Mercury ay nagtataglay din ng numerong 5. Kaya ang mga taong isinilang sa petsang 5, 14 at 23 ay sigurado at tiyak na yayaman din sa taong 2026. Kabilang dito si Ramon ang may-ari ng San Miguel Corporation at siya ring nagpapagawa ng napakalaking airport sa Bulacan. At mayroon din siyang iba't ibang mga malalaking kumpanya ay isinilang noong January 14, 1954. Tuloy siyang yayaman at magkakamal ng maraming salapi. At siyempre pa, kabilang din dito sa mga taong 5, ang may-ari ng Jollibee Food Corporation na malamang na makarecover na at tumaas na
Ang benta ay si Tony Tan Katyong na isinilang noong January 5, 1953. At si Manny Pangilinan na may-ari ng PLDT, ng NLEX, ng Southlex at iba pang malalaking kumpanya ay isinilang din sa petsang 5 dahil ang kanyang birthday ay July 14, 1946. At ang isa pang yayaman at patuloy na yayaman sa taong ito ng 2026 ay ang may-ari ng Facebook o ng Metaverse, si Mark Zuckerberg na isinilang noong May 14, 1984. Ang lahat ng taong 5 ay patuloy na yayaman at lalo pang yayaman at magsisimula ng magkamal ng maraming salapi sa taong ito ng 2026 at tulad ng nasabi na, sila ay ang isinilang sa petsang 5, 14 at 23. At dahil ang horse ay Gemini, ang isang halimbawa ng Gemini ay ang napakayaman at bilyonaryong taga-India na ang kanyang negosyo ay steel o mga bakal na sa kasalukuyan ay ubod na rin ng yaman ay si Lakshmi Mittal na isinilang ng June 15, 1950. Siya ay isang Gemini. At ang isa pang bilyonaryo sa India na isa ring Gemini na nagmamay-ari naman ng mga energy at power source, ganun din ng electricity, transmission at iba pang malalaking kumpanya ay si Kumar Mangalam Birya na isinilang naman noong June 14, 1967. Ibig sabihin sa taong ito ng 2026 tulad ng nasabi na, patuloy na magkakamal ng milyon-milyong halaga ng salapi at patuloy na sasagana ang kabuhayan nilang isinilang sa petsang 5, 14 at 23. Ganun din silang isinilang sa zodiac sign na Gemini. Bukod sa karunungang pinagkombinasyong Chinese elemental astrology at Western astrology, sa pamamagitan naman ng numerology ay malalaman natin kung sino-sino ang yayaman at lalo pang yayaman sa taong 2026 kung isi-single digit natin ang 2026. Kapag single digit ang 2026, lalabas ang kabuang tuos na 1 dahil 20 plus 26 ay 46. At ang 4 plus 6 ay 10. At ang 10 ay 1 plus 0 equal 1. Kaya ang mga taong isinilang sa petsang 1, 10, 19 at 28 ay yayaman din sa taong ito ng 2026 dahil lumalabas sa tuos na nabanggit na ang taong 2026 ay taon din ng mga taong isinilang nga sa petsang 1, 10, 19 at 28. Ang mga halimbawa ng mga mayaman na at lalo pang yayaman sa taong 2026 na tatawagin nating taong 1 ay sina Xiang Yiming na isinilang noong April 1, 1983 na may-ari ng TikTok. Ganon din ang may-ari ng Temu online selling na si Wang Sheng na isinilang noong January 1, 1980. Ay patuloy ding yayaman at magkakamal ng napakaraming salapi sa taong ito ng 2026. Huwag din kakalimutang si Bill Gates ay dati ng mayaman, ang may-ari ng
software na Microsoft at iba pang related sa computer at internet na business ay isinilang noong October 28, 1955. At ang 28 ay 2 plus 8 ay 10 at 1. Kaya ang lahat ng isinilang sa petsang 1 ay tuloy-tuloy na yayaman sa taong ito ng 2026. At kung ikaw ay isinilang sa 1, 10, 19 at 28, tiyak na magkakamal ka ng napakaraming salapi sa taong ito ng 2026. Tandaan din, ang 2026 na sumang 1 o may kabuang tuos na 1 ay siya ring zodiac sign na Leo dahil ang ruling planet ng 1 ay Sun. Kaya sa taong 2026, yayaman din ang mga isinilang sa zodiac sign na Leo. Silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Ang mga halimbawa naman ng isinilang sa zodiac sign na Leo na patuloy na yayaman at magkakamit ng napakaraming halaga ng salapi ay kabilang dito si Larry Ellison na may-ari ng Oracle Software at iba pang kumpanya na may kaugnayan sa computer at sa software na isinilang noong August 17, 1944. Ganon din ang lahi o ang pinagmulan ng kayamanan ng Mercury Drug, ang kanilang founding father na si Mariano K. na isinilang naman na isa ring Leo noong August 14, 1921. Ang mga Gokong Wei o ang lahi ng mga Gokong Wei ay tuloy-tuloy pa rin yayaman dahil ang kanilang founder ay isinilang noong August 11, 1926 na si John Gokong Wei o ang kanilang founding father. Kaya ang lahat ng isinilang sa zodiac sign na Leo ay siguradong yayaman at patuloy na magkakamal ng napakaraming salapi at mga ari-arian sa taong ito ng 2026. Bukod sa sinilang sa petsang 1, 10, 19, 28 at zodiac sign na Leo, sino-sino pa ang yayaman sa taong 2026? Ang isa pang yayaman sa taong 2026 ay silang isinilang sa zodiac sign na Cancer. Ang Cancer ay silang isinilang mula June 22 hanggang July 22. Bakit naman yayaman ang mga Cancer sa taong ito ng 2026? Nangyari dahil ang auspicious o ang mapalad na planetang si Jupiter ay darating sa kanilang zodiac sign sa kalagitnaan ng taon. Kaya pag nagsimula ang buwan ng June, July, mararamdaman na ng mga isinilang sa zodiac sign na Cancer ang sunod-sunod na paglago ng kanilang kabuhayan, ang sunod-sunod na mga oportunidad ng pagkakaperahan hanggang sa sila ay tuloy-tuloy na ring yumaman. Ang mga halimbawa ng mga isinilang sa zodiac sign na Cancer na patuloy na lalago ang kabuhayan at yayaman sa taong ito ng 2026 ay si Lucio Tan na isinilang noong July 17, 1934. Ang kanyang mga negosyo ay patuloy na lalago at lalo pang darami ng darami. Huwag din kakalimutang ang pinakamayamang tao sa buong mundo ay patuloy na yayaman sa taong ito ng 2026 si Elon Musk dahil siya ay isinilang sa zodiac sign na Cancer, June 28, 1971. At ang mga lahi ng Ayala Subil ay tuloy-tuloy ding yayaman dahil ang kanilang founding father ay isinilang din sa zodiac sign na Cancer, July 18, 1934.
Kaya kung ikaw ay taong Cancer o isinilang sa zodiac sign na Cancer, kandidato ka sa pagyaman at tuloy-tuloy na paglago ng iyong kabuhayan sa taong ito ng 2026. At dahil ang Cancer ay siya ring goat o kambing o sheep o tupa sa Chinese Elemental Astrology. Ang mga isinilang sa taon ng goat, sa taon ng tupa, ay tuloy-tuloy ding yayaman at patuloy na lalago ang kabuhayan sa taong ito ng 2026. Ang mga isinilang naman noong taon ng goat o ng kambing o ng sheep o ng tupa ay silang isinilang noong taong 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 at 2027. Sino-sino naman ang mga taong isinilang sa year of goat, sheep, kambing o tupa na napakayaman na rin at patuloy na yayaman? Huang Sheng, isinilang noong 1980, Earth Goat. Bill Gates, isinilang noong 1955, Wood Goat. Dilip Xiangbi, 1955, Wood Goat. Radiska Damani, 1955, Wood Goat. Kusal Singh, 1931, Metal Goat. Gurad Singh Badal, 1931, Metal Goat. At ang founding father ng Century Pacific Tuna na si Ricardo Po, 1931, ay isang Metal Goat. Ang lahat ng ito ay mga halimbawa ng goat personality na yayaman at patuloy na yayaman sa taong 2026. At huwag ding kakalimutan na sa Chinese Elemental Astrology, ang taong 2026 ay taon ng fire. Kaya walang kamali-mali na ang mga isinilang sa taon ng fire o ng apoy ay magsisimula na ring magsiyaman at magkamal ng maraming salapi sa taong ito ng 2026, at silang mga taong fire o taong apoy ay isinilang noong 1936, 1937, 1946, 1947, 1956, 1957, 1966, 1967, 1976, 1977, 1986, 1987, 1996, 1997, 2006, 2007, 2016, 2017, at ngayong taong 2026 at sa susunod na taong 2027 ay year ng fire o ng apoy. Kaya tuloy-tuloy ding yayaman ang mga taong isinilang sa elementong fire o apoy. Ang mga taong isinilang sa fire element na kasalukuyan na ring bilyonaryo at patuloy na yayaman sa taong 2026 ay si Steve Ballmer na isinilang noong 1956, Amancio Ortega na isinilang noong 1936, ang mga bilyonaryong Indian na si Kumar Mangalam Biria, Mukesh Ambani,
at Suni Bharti Mittal na isinilang noong 1957. At ang Pilipinong napakayaman din at patuloy na yayaman ay si Manny Pangilinan na isinilang noong 1946. Kaya't kung kabilang ka sa mga binanggit na nating zodiac sign, birth date, year ng iyong kapanganakan na binanggit na rin natin at ganun din sa animal sign na binase naman natin sa Chinese Elemental Astrology. Walang duda, kabilang ka sa mga taong yayaman at lalo pang yayaman sa taong 2026 at patuloy na lalago ang iyong kabuhayan sapagkat huwag mong kakalimutang taon mo ngayon. At dahil taon mo ngayon na magaganap ang maladramatikong pagbabago ng iyong buhay sa larangan ng kabuhayan at pinansyal. Samantalahin mo ang nalalabi pang mga buwan sapagkat itinakda na ng langit na sa taong 2026 na taon din ng fire horse o nag-aapoy na kabayo. Tuloy-tuloy at papayagan ng langit na lumago ang iyong kabuhayan. Lumago ng lumago hanggang sa ikaw ay yumaman. Maraming salamat sa nanood ng YouTube video ni Maestro Honorio hinggil sa Prediksyon 2026. At huwag niyo rin kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell o notification button upang lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. Muli, magkita-kita tayo para sa susunod na Prediksyon 2026.